Isang pag-amin na bumago sa lahat. Aaminin ko nang tapat ang problema noong gabing iyon ay ang suot ng aking biyenan. Nakasuot siya ng isang dress na mas humuhubog sa kanyang katawan kaysa sa karaniwan. Sa tuwing naglalakad siya papunta at pabalik sa kusina o sa tuwing nakaupo siya sa sofa, hindi ko mapigilang mapatingin sa kanya. Alam kong bawal alam ng utak ko na mali ito, pero tapat ang reaksyon ng aking katawan. Pumasok ako sa aking kwarto, nilak ang pinto at umupo sa silya. Wala akong ibang pagpipilian kundi lutasin ang pangangailangang ito ng mag-isa. Noong una sinubukan kong isipin ang ibang mga babae, mga artistang napanood ko noon o mga estrangherong nakasalubong ko sa daan. Pero walang talab. Ang mukha ng aking biyenan, ang paulit-ulit na lumalabas sa isip ko. Hindi, hindi pwede to, sabi ko sa sarili. Pinilit kong ibaling ang isip ko sa iba. Pero sa huli, siya pa rin ang naisip ko. Hindi ko mapigilan ang imahinasyon ko. Bumilis ang aking paghinga at sa eksaktong sandaling iyon, click, bumukas ang pinto. Sigurado akong nilak ko iyon. Pero pumasok ang aking biyenan, dala ang plansadong polo na isusuot ko sana kinabukasan. At nakita niya ang lahat. Nakita niya ako na nakaupo sa silya, ang posisyon ng aking kamay, ang aking ekspresyon. Isa itong malaking sakuna. So sorry po, dali-daling inilapag ng biyenan ko ang polo sa kama. Mag-usap tayo mamaya. Huminto siya sandali sa may pintuan. Hindi siya lumingon, pero nanginginig ang boses niya nang sabihin niyang ayos lang, lalaki ka eh. Nangyayari yan. Pero hindi ko alam na ang insidenteng yon ang tuluyang magpapabago sa aming relasyon. Bago tayo magsimula, malaking tulong kung magla-like at subscribe kayo bilang suporta. Simulan na natin ang kwento. Ang pangalan ko ay Marco. Ako ay 42 anyos na ngayong taon. Kung sasabihing isa akong matagumpay na negosyante sa construction, parang ang yabang pakinggan. Pero galing ako sa probinsya at lumuwas ng Maynila nang walang dala. Mahigit 20 taon akong nagbanat ng buto para mapalago ang isang medium-sized construction company. Nakatira ako sa isang malawak na penthouse sa Makati at masasabing maginhawa ang buhay ko sa aspetong pinansyal. Gayunpaman, 1 taon na ang nakalilipas na wala ang lahat sa akin nang mamatay ang asawa kong si Elena sa isang aksidente sa sasakyan. Mas bata ng 10 taon sa akin si Elena. Pumanaw siya sa edad na 32s. Noong simula, marami ang nag-alala sa agwat ng edad namin. Hindi ba masyadong malaki ang 10 years gap? Baka pagsisihan mo yan sa huli, sabi ng marami. Pero para sa akin, siya ang una at huling pag-ibig ko. Ang kanyang masiyahin at mainit na ugali, ang naging liwanag sa magulo kong buhay. Nang mamatay ang liwanag na yon, gumuho ako. Isinubsob ko ang sarili ko sa trabaho, pero sa tuwing uuwi ako sa walang laman na bahay, nilalamon ako ng kalungkutan. Walang laman ang ref, napakatahimik ng sala, at napakalawak ng kama para sa isang tao. Ganito na lang ba ako mabubuhay? Araw-araw kong tinatanong yan bago matulog. Matapos ang libing, madalas akong dalawin ng aking biyenan, si Nanay Teresita. Bilang nag-iisang anak si Elena, alam kong durog din ang puso niya, pero hindi niya matiis na makita akong hindi kumakain at hindi makatulog ng maayos. Marco, kumain ka naman. Ang mga salitang sinabi niya, noong una siyang bumisita, ay tumatak sa isip ko. Wala akong maisagot kundi tumango. Binuksan niya ang ref at napabuntong hininga. Paano ka mabubuhay ng ganito? Siguradong nag-aalala si Elena sa langit. Mula noon, pumupunta si Nanay Teresita sa bahay 3 o 4 na beses sa isang linggo. Ipinagluluto niya ako ng ulam, naglalaba at naglilinis ng bahay. Minsan uupo lang siya sa sofa sa sala at tahimik na sasamahan ako. Kami lang ang nakakaintindi sa sakit ng pagkawala ni Elena at ang pagdamay sa isa't isa ay naging aliw namin. Mag-isa na rin si Nanay Teresita. Pumanaw na ang aking biyenan na lalaki, 5 taon na ang nakakaraan. Ang mga naiwan kailangang mabuhay. Malungkot na ngumiti si Nanay habang kumakain kami isang gabi. Doon ako nakaramdam ng kakaibang damdamin. Ang agwat ng edad namin ni Nanay Teresita
ay 13 taon lamang. Tinatawag ko siyang nanay o biyenan, pero sa totoo lang, parang mag-ate o magkapatid lang ang agwat namin. Ipinanganak niya si Elena noong siya ay nasa early 20s pa lang, kaya nanatili siyang bata at elegante tignan. Mahilig siya mag-yoga at maglakad-lakad, kaya hindi mo aakalaing pimpuy mamoanyos na siya dahil sa kanyang kalusugan at sigla. Lumipas ang ilang buwan. Ang dating hirap kumain ay unti-unting bumalik ang gana dahil sa luto ni nanay. Pilit akong pumapasok sa trabaho at umuuwi para makasabay siya sa hapunan. Dahil sa rutina na ito, unti-unting humupa ang matinding sakit sa dibdib ko. Hindi ito tuluyang nawala, pero hindi na ito kasing bigat ng dati na parang hindi ako makahinga. Isang gabi matapos kumain habang naghuhugas siya ng pinggan noon ko siya unang tiningnan sa ibang paraan. Karaniwan ay komportabling damit pambahay lang ang suot niya, pero noong gabing iyon, nakasuot siya ng paldang lampas tuhod ang iksi. Habang nakatayo siya sa harap ng lababo, hindi ko namamalayang napapatitig na ako sa kanya. Hindi. Mali ito, sabi ko sa sarili, at mabilis na nag-iwas ng tingin, pero ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Mula noon, tuwing dadating siya, nagkakaroon na ng kakaibang tensyon. Ilang linggo ang lumipas, dumalang ang pagbisita niya. Mula sa 3 o 4 na beses, naging 1 beses na lang sa 1 linggo hanggang sa naging kada 2 linggo na lang. Bakit kaya hindi na dumadalaw si Nanay Bulong ko habang nakatingin sa walang laman na ref? Namiss ko ang luto niya, ang kwentuhan namin, at higit sa lahat namiss ko siya. Gusto ko sana siyang tawagan pero nag-alinlangan ako. May sariling buhay din si nanay. Hindi pwedeng sa akin lang lagi ang atensyon niya. Pero may kulang sa puso ko. Tuwing uuwi galing trabaho, umaasa akong nandoon siya. Pagbukas ko ng pinto, pero laging tahimik ang bahay. Mahigit 1 buwan ang lumipas. Isang Sabado ng hapon tumunog ang cellphone ko. Si Nanay Teresita. May problema pala sa renovation ng kondo na tinitirhan niya. May nakuha naman akong pambayad sa abala, pero wala akong matuluyan habang naghahanap ng lilipatan. Sabi niya sabay buntong hininga. Walang pag-aalinlangan akong nag-alok. Nay, dito na po muna kayo sa bahay. Maraming bakanteng kwarto, mas mabuti na yun kaysa mag-isa kayo. Sa totoo lang, ayoko na ring mag-isa. Ang laki ng penthouse, 4 ang kwarto, pero ako lang ang gumagamit. Kung nandoon siya, pakiramdam ko ay maiibsan ang pangungulila ko kay Elena. Nag-isip siya ng matagal. Sigurado ka ba hindi ba nakakahiya? Hindi po, mas komportable nga po ako kung nandito kayo. Sa huli pumayag siya. Pinili niya ang guest room na pinakamalayo sa kwarto ko at napagkasunduan naming panatilihin ang distansya. May kanya-kanya kaming ginagawa sa umaga at magsasalo lang sa hapunan. Noong mga unang araw, ganun nga ang nangyari. Rinarespeto namin ang privacy ng isa't isa. Pero habang tumatagal kami sa iisang bubong, may kakaibang pagbabago. Kusa niyang inako ang mga gawaing bahay. Kung may labahin ka, ilabas mo na. Isasabay ko na sa akin. Ay, wag na po. Ako na lang. Okay lang. Maglalaba rin naman ako, mas madali kung sabay na. Kaya ipinaubaya ko sa kanya ang paglalaba. Pagkalipas ng ilang araw, nakita ko ang malinis at nakatuping mga damit sa tapat ng pinto ko. Kasama doon, pati ang mga briefs ko. Namula ang mukha ko. Nilabhan pati ang underwear ko. Nang maghapunan kami, nahihiya akong nagsabi, Nay, ako na lang po maglalaba ng underwear ko. Bakit hindi naman marumi, labahin lang yan eh. Tawa niya nang walang mali siya. Nakatira tayo sa iisang bahay, wag mo na isipin yan. Mula noon, siya na ang naglalaban ng lahat. Nasanay na rin ako, pero baka yun nga ang naging problema. Ang pagiging komportable niyang hawakan, labhan at itupi ang mga damit ko, ang pagiging malapit na yon ay unti-unting nagpapalabo sa linya ng aming relasyon. Ang mas malaking problema ay sumunod. Pagkagising ko, nagluluto na siya ng almusal habang naka-apron at humuhuni pa. Nakikita ko siyang nagbabasa sa sala o nanonood ng TV. Madalas ko siyang mapansin na umiinom ng tsaa pagkatapos ng evening walk niya. Dahil nasa bahay, komportable ang suot niya, minsan ay maiikling dress o palda. Kapag umuupo siya sa sofa at nagkukrus ng binti,
Lumalabas ang makinis niyang binti na umaagaw sa atensyon ko. Bawal to, saway ko sa sarili. Pero hindi ko maikaila na maganda pa rin ang katawan niya. Hindi mo iisiping 55 na siya dahil alagang-alaga ang kanyang pangangatawan. Gabi-gabi nahihirapan akong matulog. Ang aking pagkalalaki na natulog mula nang mawala si Elena ay unti-unting nagigising at nakatuon ito kay nanay. Minsan tinititigan ko siya, ang kanyang mga mata, labi at ngiti. Kamukha niya talaga si Elena. O mas tamang sabihin si Elena ang kamukha niya. Si Elena ang batang bersyon ni nanay at si nanay ang matured na bersyon ni Elena. Lalo akong naguluhan. Dahil ba ito sa pangungulila ko sa asawa ko, wala akong sagot. Isang buwan na kaming nagsasama. Lalo akong naging conscious sa kanya. Kapag yumuyo ko siya habang naglilinis at nakikita ko ang binti niya, o kapag nagkakasagi ang mga kamay namin sa sofa, bumibilis ang tibok ng puso ko. Kahit sa opisina siya ang naiisip ko. Ano kaya ang gusto niyang kainin, bibilhan ko kaya siya ng prutas? Nananabik akong umuwi. Dati takot ako sa tahimik na bahay, ngayon. Excited na akong umuwi dahil nandoon siya. Nandyan ka na, sasalubungin niya ako ng ngiti. Luto na ang hapunan, magbihis ka na. Ang sarap pakinggan. Tuwing kainan nagkukwentuhan kami. Nay nakakuha ako ng malaking kontrata ngayon. Talaga ang galing naman, congrats. Tuwing nagkakatinginan kami, kumakatok ang puso ko. Alam ko hindi na lang ito simpleng pasasalamat. Isang Sabado ng hapon walang pasok, nakita ko siyang nagyoyoga sa sala. Napaka-elegante ng galaw niya. Naka-leggings at sando siya na lalong nagpatingkad sa hubog ng katawan niya. Kunwari, ay umiinom ako ng kape sa kusina, pero nakatingin ako sa kanya. Hindi ako makapaniwalang katawan yon ng isang 25 anyos. Matipuno ang hita, maliit ang bewang, napakaganda niya. Bigla siyang lumingon. Bakit may kailangan ka? Wala po. Mabilis akong umiwas ng tingin. Ngumiti siya. Pwede bang pahingi ng tubig, na uuhaw ako? Inabutan ko siya ng tubig. Habang nakaupo siya sa yoga mat at inaabot ang baso, napansin ko ang hapit ng leggings niya. Kumabog na naman ang dibdib ko. Ano ba tong ginagawa ko? Bumalik ako sa kwarto pero hindi maalis ang imahe niya sa isip ko. Ang gabing iyon ang simula ng kwento ko kanina. Hindi ako makatulog. Ang imahe niya habang nagyoyoga, nagluluto at nakaupo sa sofa ay paulit-ulit sa utak ko. Alam kong bawal, pero wala na ako sa kontrol. At doon na nga nangyari ang insidente. Nang mahuli niya ako sa kwarto na gumagawa ng milagro. Habang iniisip siya, bagaman, sinabi kong iba ang iniisip ko noong una, hiyang-hiya ako. Ang sabi niya lang, ayos lang, lalaki ka eh. Pero nakita ko sa mata niya na hindi lang siya nagulat, may halong ibang emosyon. Kinaumagahan, napaka-awkward. Gising ka na pala. Kain na, batin niya na parang walang nangyari. Opo, tahimik kaming kumain. Gusto ko nang umalis papuntang trabaho. Maaga ka bang uuwi? Tanong niya. Hindi ko po alam. Maraming trabaho. Sige, maghahanda ako ng hapunan. Sa opisina hindi ako makapag-focus. Ang nangyari kagabi, ang mukha niya ang sinabi niya. Ano ba itong iniisip ko? Pero sa totoo lang, gusto ko siyang makita ulit. 6:00 ng gabi nagmadali akong umuwi. Pagpasok ko, nasa sala siya, hindi sa kusina. Nandyan ka na, wala pa akong niluluto. Hinihintay kita. Iba ang tingin niya. Umupo ka. Umupo ako sa tapat niya. Tungkol kagabi. Panimulan niya. Napalunok ako. Sorry po talaga, Nay. Ayos lang yun. Wala kang kasalanan, kumpas ng kamay niya. Lalaki ka mag-isa, natural lang yun. Alam ko naman. Pero dahil nabuksan na ang usapan, naglakas loob na akong magtapat. Nay, kayo po ang iniisip ko habang ginagawa ko yon. Nanlaki ang mata niya. Ano? Noong una pilit kong iniisip ang iba. Pero kayo po ang laging pumapasok sa isip ko. Sa tagal nating magkasama, hindi ko na po mapigilan. Nanginginig ang boses ko. Alam kong bawal. Biyenan ko kayo, manugang niyo ako. Pero nanahimik siya. Hindi ko na mapigilan ang nararamdaman ko. Ang ganda niyo po kasi. Huminga siya ng malalim. Pinag-isipan ko rin to. Mahinang sabi niya. Sa pagtira natin dito,
Hindi maiiwasang maging conscious tayo sa isa't isa. Alam kong mahirap para sa'yo bilang lalaki. Tumingin siya sa akin, namumula ang muka. Sorry, dapat naging mas maingat ako sa pananamit ko. Pero nung nakita kita kagabi, nagulat ako. Pero pagkatapos noon, lagi na rin kitang naiisip. Tao lang din ako. Hinawakan ko ang kamay niya. Nay, Marco, tumango siya. Hindi mo na kailangang magpigil ngayon. Ganon din ang nararamdaman ko. Parang huminto ang mundo ko. Talaga po, oo. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ko. Huwag na tayong mag-isip ng kung ano-ano ngayong gabi. Tumayo kami at nagpunta sa kwarto. Ang tibok ng puso ko ay dinig na dinig sa katahimikan. Tinitigan ko ang mukha niya kamukha ng asawa ko, pero may mas malalim na ganda. Nagdikit ang aming mga labi. Ang kalungkutan, pangungulila at pagnanasa ay naghalo-halo. Noong gabing yon, lumampas kami sa limitasyon. Matapos ang mahigit 1 taon na buhay muli ang pagkatao ko. At sa totoo lang, higit pa sa inaakala ko ang ipinaramdam ni nanay. Hindi mo iisiping 50 anyos na siya. Iba ang init ng tunay na tao kaysa sa pag-iisa. Kinabukasan nagising ako sa tabi niya. Ang sarap ng pakiramdam, walang pagsisisi. Nagsisisi ka ba? Tanong niya. Hindi po. Kayo po? Hindi rin. Niyakap niya ako. Masaya ako. Mula noon, hindi na kami basta biyenan at manugang. Lalaki at babae na kami. Sa umaga normal lang kami, pero sa gabi kami ay magkasintahan. Excited na akong umuwi lagi. Nanunood kami ng TV, habang magka-holding hands sumasandal siya sa balikat ko. Masaya ako, Marco. Ako rin po, Nay. Isang araw nag-aya akong magbakasyon. Nay, magpalawan tayo ngayong weekend. Tayong dalawa baka may makakita. Walang makakakilala sa atin doon. Pumayag siya. Sa Palawan, malaya kaming naglakad sa beach na magkahawak kamay. Nagluto kami sa inupahan naming villa, nanood ng sunset. Pwede ba tayong maging ganito kasaya? Tanong niya. Oo naman, deserve natin to. Mahal kita, sabi ko sa kanya habang pinapanood namin ang sunrise. Napaluha siya. Mahal din kita. 1 buwan pagkatapos ng bakasyon, tumunog ang phone niya. Namutla siya. Si Ate Clara, uuwi na ng Pilipinas. Si Clara ang panganay na anak ni nanay, ang kapatid ng asawa ko. Nasa US siya nakatira, kasama ang asawa niyang negosyante. Hindi siya nakauwi nung libing dahil sa pandemya. Uuwi na siya for good at titira daw muna siya kasama ko habang wala pa asawa niya. Nanginginig na sabi ni nanay. Kinabahan ako. Kung titira si Clara kasama ni nanay, ibig sabihin, kailangan umalis ni nanay dito. O kaya, saan kayo titira? Dito muna daw siya. Wala pa kaming mahanap na bahay. Pagdating ni Clara, sundo namin siya sa Naya. Ang ganda at social niya, tignan halatang galing States. 35 anyos siya, pero mukhang bata. Hi Marco, long time no see. Tiningnan niya si nanay. Mamukhang blooming ka ah. Gumanda ang kutis mo. Kinabahan kami pareho. Matalas ang mata ni Clara. Nang malaman niyang sa akin nakatira si nanay, dahil sa renovation nagtanong siya, pwede bang makitira na rin muna ako diyan? Mahal mag-hotel eh. Wala kaming nagawa. Sige anak, mula noon nagbago ang lahat. Hindi na kami malaya. Kailangan naming magpanggap. Maingat kami sa kilos. Isang gabi kakatukin ko sana si nanay, pero narinig ko siyang bumulong sa pinto. Huwag baka magising si Clara. 1 linggo kaming nagtitiis. Pero mahirap pigilan ang nakasanayan. Isang umaga inaayos niya ang kurbata ko. Napakalapit ng mukha niya. Bigla akong lumayo nang makita ko si Clara sa sala na nakatingin. Minsan naman nagkahawakan kami ng kamay. Sa kusina biglang lumabas si Clara sa CR. Muntik na. Minsan nakatulog si nanay sa balikat ko sa sala. Nakita kami ni Clara na umiinom ng tubig. Puro kaba ang nararamdaman namin. 1 buwan ang lumipas. Kinausap ako ni Clara. Marco, may nahanap na akong bahay. Lilipat na kami ni Mama next week. Agad-agad, wala pa asawa mo ah. Kailangan na rin namin ng sariling lugar. Hindi pwedeng habang buhay kaming nakikitira sa'yo. Makahulugan ang sinabi niya. Alam na kaya niya
Noong gabing yon kinausap ako ni nanay. Marco, narinig mo ba? Opo, aalis na kayo. Tumulo ang luha niya. Oo, oras na para itigil natin to. Para sa ikabubuti mo. Nay, bata ka pa. Kailangan mong maghanap ng taong makakasama mo habang buhay. Salamat dahil pinaramdam mo sa akin na babae ulit ako. Niyakap ko siya ng mahigpit sa huling pagkakataon. Nang maghakot na sila ng gamit, tinulungan ko sila. Habang wala si Clara, nagpaalam kami ni nanay. Mag-iingat ka, Marco. Maging masaya ka. Kayo rin po, Nay. Nagngitian kami ng may luha sa mata. Salamat. Pagkaalis ng truck, lumapit sa akin si Clara. Marco, maghanap ka na ng magpapasaya sa'yo, ha? Tinapik niya ang balikat ko. Alam kong alam niya. Bumalik ako sa pag-iisa. Pero hindi na ito kasing lungkot ng dati. May naiwan na magandang alaala. Walang pagsisisi. Puro pagmamahal at pasasalamat. Ilang buwan nang lumipas, may nakilala akong babae sa isang event. Mabait siya at kaedad ko. Nagsimula ako muli. Nagte-text pa rin kami minsan ni nanay. Kamusta ka? Okay naman po, kayo. Masaya naman. Pinalaya namin ang isa't isa pero mananatili ang mga alaala. Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa huli. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-iwan ng komento. Malaking tulong po ito. Salamat.